Honda Beat 110. Ito po yung premium version nila. Ito naman po yung Suzuki SkyDrive 113cc, sporty design. Quick comparison natin itong dalawang motor na to. Sa 36 months, 3 years ay 3,243. What's up mga idol? Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's nandito ngayon tayo sa DES, Duwixam Incorporated, Lagao Branch, General Santos City. So ayan, meron po tayo ditong Honda Beat 110. Ito po yung premium version nila. Meron din po tayo ditong Suzuki SkyDrive Sport 113cc. Fuel injection na rin po ito. Quick comparison natin itong dalawang motor na to. Alamin din natin yung updated price nila dito. So unahin po natin dito sa head nila. So ito pong Honda Beat 110, ito po yung bagong version ngayon, 2023 model. Dating naman po dito sa head niya, meron po sa ditong visor na glossy black. Ang ganda rin ng pagkaka-design, napakatulis itong head niya. Dito naman sa SkyDrive natin, patulis din po siya dito. Tapos dito naman yung emblem ng Suzuki. Naman sa Honda Beat natin, meron sa ditong matte black and then pearl white naman dito. Pagdating naman sa design, parehas naman po sila sporty yung looks nila. Dito po sa headlight niya, maganda dito sa Honda Beat natin kasi naka-LED na po ito. High beam, low beam, naka-LED na po ito. Pagdating naman sa signal light nito ni Honda Beat, naka-bulb type pa po ito. Ayan o. Naka-halogen bulb pa rin po siya. Then dito naman po sa Suzuki SkyDrive natin, yan, naka-bulb type pa po siya yung headlight nito. Sa signal light naman nito, ganun din po. Naka-bulb type din po yung signal light niya. Front fender naman po nito, parehas po sila maangas. Parehas po sila malapad. Pagdating naman po sa suspension niya dito sa harapan, parehas po sila naka-telescopic. Ang brand po nila ay Showa brand. Ayan, may brand pa rin po siya. Showa brand. SkyDrive natin na Suzuki, naka-Showa brand din po siya. Showa brand din po siya. Pagdating naman po sa braking system nito sa harapan, parehas po sila naka-hydraulic disc brake, naka-single pot piston caliper. Ayan, parehas din po sila ng brand Nissin. Parehas na parehas. Dating naman po sa size ng gulong nila, 80 by 90, and then parehas po sila 14 inches yung laki ng mags nila mga idol. 80 by 90. So same lang po talaga sila ng size ng gulong. Dumako naman po tayo sa taillight at brake light nitong dalawa. Honda Beat 110, Suzuki SkyDrive 113cc to be exact. So ito po yung taillight at brake light ni Suzuki SkyDrive. Maganda rin po siya kasi patulis din po sa konti dito. Sa Honda Beat naman natin, mas matulis po siya. Ganda rin po yung grab bar niya, rubberized. Sa Honda Beat natin, yung taillight at brake light nito, parehas po ito naka-bulb type. Signal light, bulb type din po, nakakabit pa rin dito. Ito naman po yung back fender niya. Maganda rin po yung pagkaka-design, malapad. So dito naman tayo sa Suzuki SkyDrive, parehas po sila naka-bulb type. And then ito naman po yung back fender nila. Dito naman po tayo naglalagay ng plate. Sa muffler po ni Honda Beat, meron din po sa dito ang heat guard, hindi lang po nalagay. Dito naman sa SkyDrive natin, yan po yung ano niya, muffler. Naman po yung cooling system nila, parehas po ito naka-air cooled sa Honda Beat. Tapos sa SkyDrive natin na Suzuki, parehas po sila naka-air cooled. Ang size naman po ng gulong nila dito sa likuran ay 90 by 90, and then 14 inches po yung laki ng, same lang po talaga sila ng size ng gulong. Paharap tapos sa likuran. Sa braking system naman po tayo sa likuran. Sa Honda Beat natin, naka-drum brake. Drum brake din po yung sa likuran na brake nila. Same lang din po sila. Pero mas advantage pa rin kay Honda Beat natin kasi naka-combi brake po ito. Nagbi-brake po tayo sa likuran, sumasabay po yung brake niya sa harapan. So napaka-smooth po nun. Ito naman po tayo sa makina. Ito naman po yung airbox natin, ito naman po yung CVT. Suzuki SkyDrive Sport. So ito po ay 113cc, naka-single overhead cam, naka 2 valve, 4-stroke. Ito naman po sa Honda Beat natin, para makina po nito, 110cc, naka 4-stroke, 2 valve, and then naka-single overhead cam. At ang cooling system po nito ay air-cooled. So dito naman po tayo sa instrument panel gauge nila, dito po sa Suzuki SkyDrive.
Ito naman po yung Honda Beat natin. Pagdating sa instrument panel gauge, mas lamang pa rin si Honda Beat. Analog po siya dito, and then yung speedometer tsaka odometer niya naka fully digital na po. And sa design, mas sporty yung design ni Honda Beat. Dito naman tayo sa SkyDrive natin, naka-analog po siya. So ito naman po yung speedometer, odometer, ito naman po yung fuel gauge. Ayan, ito naman yung mga indicator natin. Yan, dito po yung high beam, low beam, turn signal light, horn niya. At ito naman po yung switch ng ilaw. And then electric start. Tingnan naman natin kung meron pa siyang kickstart. So ayan, meron pa po siyang kickstart. So dito naman po tayo sa Honda Beat 110. Ito po sa left side niya, nandito po yung high beam, low beam, horn, turn signal light. At ito naman po yung electric start niya. So wala po siyang switch ng ilaw. Tingnan naman natin kung meron siyang kickstart. So ayan, meron pa po siyang kickstart. Same po sila, may kickstart. Ito naman po yung sa SkyDrive natin na ignition. Nakahiwalay po yung upuan. With shutter na rin po ito. Ito sa Honda Beat natin, nandito na po yung sa upuan niya. Pipindutin lang po natin yan, bubukas na po yung upuan. So napakadali lang magbukas ng upuan dito sa Honda Beat natin. Maganda pa dito sa Honda Beat natin, meron po sa dito ang power outlet. Pwede na po tayo dito mag-charge ng cellphone. Meron din po siyang cover. Meron po sa dito lagayan nating basahan, cellphone. Meron po sa ditong hook, lagayan natin ang mga eco bag, plastic. At ito naman po yung legroom niya. Ito naman po sa legroom nila, parehas po sila may kalakihan. Halos sila lang din ang laki ng SkyDrive tapos itong Honda Beat. Sa SkyDrive naman natin, so ayan, meron po sa ditong mga compartment. Ayan. Meron po sa ditong lagayan ng natin, barya-barya, basahan. Okay na okay din po mga idol. So ito po yung hook niya. Lagayan natin ng eco bag, mga pinamili natin sa palengke. So ito po, napakalawak po ng niya, ng legroom. Pagdating naman po sa upuan, parehas po sila manipis. Parehas po sila napakalambot. Ayan. Pagdating naman po sa underseat compartment, so dito sa Suzuki SkyDrive natin, medyo maliit lang talaga. Yan, medyo may kaliitan. Unlike dito sa Honda Beat natin, yan, malaki po siya compare sa SkyDrive natin. So dito naman po yung lagayan nating fuel. Ayan, dito po tayo nagagas. So ayan po, dumako naman po tayo sa price at installment update nila dito. Dito pa rin tayo nag-inquire sa DES. Ayan, Dowixam Incorporated. So, unahin natin yung price nitong SkyDrive 113cc na Sport. Ang cash price po nila dito sa Suzuki SkyDrive ay 72,000. 72,000 po yung cash price nila dito. Ayan sa SkyDrive natin. Pagdating naman po sa Honda Beat natin na premium, ang cash price po nila dito ay 74,000. Ang cash price po nila dito ay 74,000 mga idol. So dumako naman po tayo sa installment nila. Unahin natin itong Suzuki SkyDrive. Pagdating sa down payment nito, 5,000 lang din mga idol. Sa 12 months, 1 year ay 7,104. Sa 2 years, 24 months ay 4,208. Sa 36 months, 3 years ay 3,243. So rebates pa po yan ng 200 pesos. So sa mga freebies naman po nito, free helmet, jersey, TPL insurance, and 3 years LTO registration. Dumako naman po tayo dito sa Honda Beat 110 na premium. Ang cash price nila dito ay 74,000. Sa down payment po nito ay 5,000 lang din. Sa 1 year, 12 months ay 7,357. Sa 2 years naman po nito ay 4,401. Sa 3 years naman po nito na installment, 36 months ay 3,415. So ayan, 3,415 po ang 3 years nila dito. Rebates pa yan ng 200 pesos. So ito magiging 3,200 na lang to. 3,215 kapag maaga po tayo magbayad. Sa mga previous naman po nitong Honda Beat natin, free helmet, jersey, TPL insurance, 3 years LTO registration para po sa mga bagong kuha natin ng motor. Bakit nga po Honda Beat 110 tapos Suzuki SkyDrive Sport 113cc. Parehas po ito matipid sa gas, parehas po ito compact, sporty yung design. Parehas po ito Japanese brand, napakatibay po ng dalawang motor na to. Mga aftermarket naman na parts, madali lang din hanapin. Lamang lang talaga nitong Honda Beat natin. Naka-combi brake po ito. Pagdating sa braking system, lamang po siya.
And then meron na po itong charging port. Ting sa headlight nito, naka-LED na po itong sa Honda Beat natin. Yan mga idol, kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Sa mga karagdagang impormasyon about sa pagkuha nitong motor na to, punta na lang po kayo dito sa DES, Duwixam Incorporated. Located po ito sa Lagao Branch, General Santos City. Harapan lang po ng Robinsons Mall ng Jensen. Yan, hanggang dito lang po muna ang ating video ngayon. Ride safe po tayo palagi. Chris Ride Motovlog. Peace yo!